Magandang araw mga idol ko. Muli ay gusto ko lang ibahagi itong aking idol na ang problema ay sa kanyang incubator. At ito ang aking nabasa patungkol sa kanyang ipinost. Ito yung nabili ko na incubator sa 44 eggs, kahit isa walang napisa, hindi ko nalagyan ng tubig, yun ba dahilan kaya di napisa? 25 days ngayon. Sayang yung pagod at konsumo sa kuryente. Ilaga ko na lang. Nakakalungkot naman ang nangyari sa mga itlog ni Idol. Ganito ang mga naging itsura ng in-incubate ni Idol. Parang nilagang itlog na. Pero mas naawa ako sa idol ko dahil dito. Dahil mas marami ang natawa. Sa halip na tawanan natin si Idol, dapat ay tulungan natin siya at huwag pagtawanan. Ito ang ilan sa pamamaraan ko para mas tumaas ang hatch rate o marami pa ang map isang itlog sa incubator. At para hindi nyo na rin maranasan pa ang nangyari sa idol natin, lalong-lalo na sa mga baguhan. Disclaimer lang mga idol, itong ibabahagi ko ay base lamang sa aking karanasan at sa nilalaman ng maliit kong utak. Una ay ang kalidad ng ating mga breeders. Bigyan ito ng highly nutrients na patuka at bitamina, at higit sa lahat dapat ang magiging breeders ay naka-bacterial flushing upang ang magiging itlog nito ay siguradong walang sakit at masagana ang pangingitlog ng mga inahin. Pangalawa ay ang kalidad ng incubator na gagamitin. Kung ikaw ay bibili ng incubator, siguraduhing legit ang seller nito. At madaling makontak kung ito ay nagkaproblema. Dahil karamihan kasi sa mga nagbebenta ng incubator ang sasabihin 100% hatch rate. Kuno. At baka hindi ka na-replyan kasi nakuha niya na ang pera mo. In short, ikaw ay na-scam. Huwag kang maniwala dahil sa totoo lang idol, walang 100 hatch rate sa pag-i-incubate ng mga itlog. Doon ka na idol sa tested upang walang maging problema. Siguraduhing calibrated ang iyong egg incubator bago ito gamitin. Tinitiyak nito na ang mga setting ng temperatura at halumigmig o humidity ay sakto para sa pinakamainam na kondisyon ng pagpisa. Laging linisin at isanitize ang iyong egg incubator sa pagitan ng paggamit. Nakakatulong ito na maiwasan ang pagkalat ng bakterya at tinitiyak ang magiging sisiw ay walang sakit. Iwasan din ang siksikan sa iyong egg incubator. Siguraduhing may sapat na espasyo sa pagitan ng bawat itlog para sa tamang sirkulasyon ng hangin at init. Susunod, maging pare-pareho sa pagsubaybay sa mga temperatura at halumigmig o humidity sa iyong egg incubator. Ang pagbabago-bago ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa pagbuo ng mga embryo, kaya mahalagang panatilihing matatag ang mga ito. Panghuli, tandaan na regular na iikot ang iyong mga itlog sa panahon ng pagpapapisa ng itlog. Nakakatulong ito na pigilan ang mga embryo na dumikit sa shell at nagtataguyod ng pantay na pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga propesyonal na tip na ito, magiging maayos ka sa iyong paraan upang matagumpay na mapisa ang malulusog na sisiw. Dapat ay marunong sumunod sa instructions. Lalo na kung baguhan sa pag-i-incubate. At para hindi masisi ang incubator error at masisisi syempre ay si seller kahit mali ng user. Sobrang dami ang pwedeng maging error. Pero kung susundin lang natin ang tamang proseso ay walang magiging error. Ang temperature mula day 1 to day 18 ay 37.2 degrees Celsius to 37.8 degrees Celsius at ang humidity ay 45% to 55% at laging i-rotate o iikot ang mga itlog. At ang mga susunod na araw hanggang sa ito ay map isa ay 36.5 degrees Celsius to 37.5 degrees Celsius at ang humidity ay huwag bababa ng 60% during hatch day po yan. At kahit anong incubator pa ang gamitin mo idol, mapa DIY pa yan, kung nasa tama ang ginagawa mo ito ay magiging success. Kahit ako nung baguhan pa lang ay marami rin akong nasayang na itlog at konsumo sa kuryente. Pero sa halip na tumigil ako ay nagporsigi at mas ginalingan ko pa. Trial and error lang yan mga idol.
Try lang ng try at makukuha mo rin yan. Basta sundin mo lang itong ibinahagi ko. At kung nagustuhan mo itong ibinahagi ko, baka naman pa-share naman ng videong ito at follow muna rin ako para updated ka sa mga next video ko. Hanggang dito na lang, salamat, ingat and happy farming with heart.